Hindi pa lang. Inayos niya ang eleksyon natin para pumabor sa mga alyansa at nakita po namin niya sa actual results. Kasi doon may makikita ka na 2,800 votes yung boto niya. Nung natulog na, kinabukasan, naging 2,600. Yung mayor namin sa Bislig, natulog siya, 28,000 yung boto, pagising niya, naging 25,000. So, meron talagang problema sa computer. Pangalawa, paano mo nasabi na walang ano sa reforma si Joyce Garcia? Alam niyo ba, noong 2016, may joint memorandum circular ang Civil Service Commission at ang COMELEC noon na pinagbabawal nila magkampanya ang barangay officials. Sinabi ng civil service yan, kasama. So, dalawang constitutional body na nagsasabi bawal magkampanya ang barangay officials dahil kailangan sila ay political or independent. Anong ginawa ni George Garcia? Just by a minute resolution of the COMELEC. In other words, sila lang ang decision. Hindi na nila kinausap ang Civil Service Commission. Ano sabi nila? Pwede pagkampanya ang barangay officials. Nung ginawa nila yan, doon ko nakita na hindi reforma ito si George na kailangan niyang gawin yan. Kasi alam natin bakit? Kailangan nila magkampanya ang barangay officials para sa alyansa kasi natatalo na sila on the ground ng Duterte. So binigyan nila yung chance sa barangay officials magkampanya para sa alyansa ni Marcos. So nakita ko hindi talaga siya pro-reform. So, lahat ng sistema sa pagpili ng tao, hindi na natin nagamit. Itong reforma, inibitahan ko muna ni Kawili. Salamat, Kawili, no? Of course, si Bibi nag-invite sa akin eventually. Alam niyo po, yung walang personal sa akin to, no? Yung walang buwan na nagsilbi ako sa gobyerno was a very happy experience. Alam ni nabanggit kanina ni kaibigang na Doc Edwin na taas ang aming kanong kamay ng kami kabantaan. Ano nagawa namin kagandahan sa kabantaan? Alam niyo ba nung araw, noong 1990, ang public school system nagpapabayad ng tuition fee? Noong 1990, nagpabayad ang mga magulang sa public school. Anong ginawa natin ng kabataan noong 1990? Sinabi natin sa DEX doon na ayon sa konstitusyon, wala ka dapat babayaran isang 5 sa public school system. Nung pinaglaban namin yan, the following year, deklara ng gobyerno na hindi na magbabayad mo isang 5 ang public school system. Kasama po ang pinagpaglaban ng gobyerno yan. Malalim po ang takbo hanggang sa panahon ni Noynoy Aquino, lumalabas pa rin ako. Nagraradi pa rin ako. Nagsusunog pa rin ako ng FEG until 2015. Natatamaan pa rin ako ng host. Matalino na ako ngayon pag mayroong natin ang host kasi ang host may kulay lang. Kung aktivista kang tunay, hindi ka magsusuot ng puting damit. Bakit? Pag hinost ka may kulay, ang takitang may basana yung kulay red, kukuligin ka kasi isa na sa nagnan. Ako, kaya dapat pag magraragi kayo, mulay itim. Para pag dinuhusay kayong tubig, walang kulay na makita, hindi kayo huhuliin. Ganun kawali ang aking pagiging aktivista. Naging happy experience ako sa gobyerno kasi although nakakapagsalita ako, hinay-hinay, ang mga kasama kong nagay ni Edwin, ang aming barkada, doon lang ako nakakapaglabas sa aking saloobin sa nangyayari sa gobyerno. Dahil since kasama ko sa gobyerno, hindi ko pwedeng atakihin ang nakaupo. Marami ako nakita, kinukulangin ka. Ang pinakamatakit na experience ko sa DepEd. Pinakamatakit na experience ko yan. Pag ikaw ay straight, gagawan ka nila ng kwento, sisirahan ka nila. Wala kang kalaban-laban. Anong report mo dyan sa infrastructure system? Sa infrastructure na school buildings ako design. So nilagyan ko na maayos yan. Sinuspindi ko yung division chief ko ng 6 months. Kasi nagkukura ko. Pero yun lang ang kaya ko yung reforma. Pero ang pahirap doon, pinakamahirap doon, sa DILG, okay pa eh. Pero sa DepEd, alam nila na strength ako eh. Kasi lahat ng mga kalumuhan, kilalabanan ko, hindi ko pinapansin. Gagawan ka ng kwento. Pati ang hindi mo kilala, gagawan ka pa rin ng kwento. Kaya stress ako for 2 years. And actually, gusto ko na iwanan sana si DP noon eh.
Kaya lang, hindi ko pwede gawin na kasi bakit minalisan kasi ibigin. Gagawa rin sila ng kwento na umalis yan, ganyan. So, yun pinakamahirap, no? Kaya importante sa reforma, sistema at tao. Ititiglan ako ngayon, never ako yung maman sa gobyerno. Kaya nga yung pinagkaya ko sana, minakalo kong gobernador, hindi ko kailangan magnakaw. Kasi yung ginastos ko, yung sobrang pera ko na pwede ng gastusin. Kung nanalo ko lang, kailangan babalikin. Yung sweldo lang sa government officials, ano na akin yan? Happy na ako dyan. Alam niyo ba, ang sweldo lang sa undersecretary or governor? 150 a month, neto. Neto ha? So, mga 200,000, so neto ka ng 150. Happy na ako lang. Bakit? Ano bang gastos ko pa ng buwan? Umaabit lang ng 30 to 35,000 kuryente, tubig para sa mga bata. So, meron ako savings na 100,000 naman kung ano sa kitaan ko. Kaya pwede ko yung kibulayin noon. Nalililig ako noon. Kasi nakontribute ko na sa utak ko. Alam niyo ba, accountant ako tsaka ekonomista. So, yung mga pera na po, kung pinto na dito, kaya mo mag-libre. O di ba, F.Y., pag kumakain tayo, ako nagbabayad. Kung cute tayo dito. So ako, mamamatay ako malitis ng puso. Napaka-importante itong reforma sa atin. Salamat, Domongino. Kasi sa sobrang very humbling experience ko sa gobyerno at sa kampanya, medyo naging matahimik ang buhay ko. Na medyo lumiit ang init ng aking dibdib para sa pagbabago ng ating bayan. Na minsan, for the first time sa buhay ko, minsan nag-isip ko na, dito mga naklang buwan sa aking pag-iisip, na talagang wala itong pag-asa yung ating bayan. Na siguro, i-open mo yung sarili ko lang, siguro mag-ibang bansa, o manahimik na lang kasi wala na talagang pagbabago mangyayari. Pero dahil sa reformang ito, dahil sa pagpunta mo rito at nakita ko ang iyong mukha, naramdaman ko, hindi tayo dito, lumawan mo rin tayo para sa pagbabago ang ating bansa, Pilipinas. Sarap, makikilala mo rin. Dahil sana, April, at gusto ko rin natin marinig kasi si, ano mo na, si, Atty. Ana, talagang galing bayan ng Davao. At gusto lang kapakinggan.